Thank you. Mga kaigsunan, the Bible says, sa kahagit, no? Nagihatag ni Pablo, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Iyang charge si young Timothy nga mahimong maisugon, mahimong magmalig-on sa sangyaw sa pulong sa Ginoo, sa pagpadayon sa bulaton. Because being a young preacher is not easy, mga kaigsunan. Especially sa time ni Timothy, nga daghan ng mga elders sa church, daghan ng mga senior ba. So muna ang hagit iyang encourage si Timothy nga ikaw man ang naman kay authority sad, isip preacher, isip pastor, so pagbalig-on. And those times, daghan ng mga wrong doctrines, daghan ng mga false brethren nga ni-creep na sa church. So, muna, usa na sa challenge ba? The Bible says, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. So, ang kaning pagtudlo, pagwali, pag-preach, mga kaigsunan, usa ni siya ka challenge itself ang kaning pagwali, lisod ang pagwali. Atay mga preachers diri kay balod ni sila unsa ka challenging ang pagbarog sa tubangan, labi na ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay napaka sa imong war room or sa panahon nga nag-study ka, daghan na kay mga distraction, daghan na kay mga pag-atake, mga gikan sa kaaway. Then mo barog pag yun ka, mo deliver pag ka sa message. But usa ka challenge ni Timothy ni ang relay niya or ang pagpiyal niya sa mga faithful men. Kaya again, sa church at nga time, daghan ng mga false brethren, daghan ng mga napakaroon ingnon, nagkuyog nila. And mato nang matunan later on. And muna, verse number 3, gigamit ni Paul ang sa ka picture sa ka sundalo. The Bible says, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Kung naamang gani occupation dili sa kalibutan nga nigtan-aw pa lang nimo or nigkadungog pa lang nimo, mubutang din sa imong huna ang kalisod, mao ni ang mga sundalo. Sa pagtuon pa lang nila, pag-enroll pa lang nila, dili na basta-basta ilang training. Okay? Daghan nagmuundang sa training pa lang daan. How much more nigbutang nila sa field, mga kaigsunan. Nigabot nila sa field, ang bala ra ba di ra ba mamili og ranggo. Ang bala di mo mamili ra ba unsa ka maayo og dako grado sa inyong academy. Una nga abot nila sa field, mga kaigsunan, ilaha jud maamay mga times jud nga mahadlok sila kay kisa may di mahadlok og bala, mga kaigsunan. Sa pag magsulod ka og bulletproof, hadlok gyapon ka kay sa pag mag-helmet ka na may mga area nga di matabunan yun. Una nga ilaha jud nga hugtanay gyud sila bakos pa isugay gyud sila. Kabantay mo sa balita this last week lang nga ayo sa ka pulis nga say gibadlong kay sa ka tawo nga nagdalag armas ba. Ngay tabok siya gipusil na may nun siya. Nakita nimo sa footage niya ang pulis naka-fatigue pagito siya, naka-uniform, on duty siya. Dila siya gisundan sa merkado niya. Tabo, gibirahan siya, mga kaigsunan. Piting luuya. He died in the service. But sa itong verse, itong gibasa ko ron, this is both physical and spiritual nga pakigubat. Pakigbisog. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Gi-address, gigamit ni, giparis ni Paul, ang sa ka-adjective sa soldier ang ganing good. Okay? Now, importante kayo, mga kaisunan, nga atong i-consider, atong i-desire to be a good soldier sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang tema na ito karong buwan is about family. Okay? Together in the family. Usa sa mga title na to, not only nahimo tang anak sa Ginoo, but nahimo putang sundalo sa Ginoo sa dihang naluwas ta. Amen? Muna natin kanta, Onward Christian Soldier. Dili pwede nga, as Christians, mga anak sa Ginoo, mo backward ta, but we must proceed, we must go onward.
Just go forward. Kaya ito ang kaaway ba, muasdang po. Okay? But not all the time, or not all Christians are good soldiers of Jesus Christ. Kaya human as we are, at times yun nga mutultul to sa itong flesh, mga kaigsunan. We choose to yield sa pleasure sa itong unod. And the more ta mo yield sa itong unod, mawala atong pagka-good soldier. Okay? A good soldier will result good warfare. Kung atong matras sa gamay. 1 Timothy chapter 1:18. Previous book, mga kaisunan. The Bible says in 1 Timothy 1:18, "This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before thee, that thou by them mightest war a good warfare." Amen? Kung ang usa ka sundalo, magtarong siya sa iyang serbisyo, magtarong siya sa, musunod siya sa plano nga gihatag gikan sa taas, mo-follow siya sa procedures, dako yung possibility nga makadaog sila sa gubat. Ha? Dumdo mo sa Psalm 44, luoy magito sila kay kuan magid. Gikan sa taas man ang kuan, miscommunication. Natanggong sila, nababoy sila magito na sila sa open field. Itong luoy gito panahon ni Noy. So, mo resulta gid siya, but kung yung makita, kung ang sundalo magpabaya siya ang serbisyo, it will cost his life or her life, or it will cost the mission, ma-fail ang mission. Okay? Now, it's very important, mga kaisunan, because ang ato ang Kristohanong kinabuhi, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili komedya. It's not a playground, but it's a battleground, mga kaisunan. Muna nga, atong i-desire sa atong kinabuhi that we will be a good Christian soldier. We will be a good soldier of Jesus Christ. Okay? Muna nga na mga times nga ang Kristohanon, mapildi gid siya sa gubat, mapildi siya sa kaluyahon, kay iyahamang giisip nga ang Kristohanong kinabuhi, duwa-duwa ra. Lingaw-lingaw ra. So, this is a reminder for us this morning, mga kaigsunan, natay open pa nga verse, 1 Timothy chapter 6, verse 12, balik ta dito. A good soldier will fight a good fight of faith. Okay? Ganiha, gibasa na ito ganiha, about a good warfare, usa sa armas dito, kay pasabot ni Paul, ang kaning pulong sa Ginoo. Prophecies. And then, in 1 Timothy chapter 6 verse 12, the Bible says, "Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life." Some word of God yapon. Promises sa Ginoo, "Whereunto thou art also called, and has professed a good profession before many witnesses." Sama ng good profession diha. Illustration kanya ang pagkasundalo, di ba? Ang ihang pagka-servant of the Lord, ang ihang pagka-preacher. Good fight, good profession. I-mention pa ganyan sa 1 Timothy 1:19. Wala itong appeal ganyan. Good conscience, holding faith, and a good conscience which some having put away concerning faith have made shipwreck. Mga kaigsunan, it's very important that we have this mindset. Unsa man ta nga klase nga sundalo. Muna tayo ito sa mensahe this morning. What type of soldier are you? What type of soldier are you? There are people who failed to be a good soldier. Before tabuan na sa mga types, no? Ato na yung sugdan. Ay mga tao sa Bible nga napakya sila sa ilang pagkasundalo. Number one, mga kaisunan, they are called dishonorable soldiers or dishonoring soldiers. And 2 Timothy chapter 2, verse 17 to 18. "And their word will eat as doth a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus." Usa ni sa mga gimension, giname drop ni Paul. Unsa may kaso nila, pastor? "Who concerning the truth have erred." The word erred ni simang ba? Ni tipas. Nawala. Na error. Saying that the resurrection is past already and overthrow the faith of some. Sila issue doctrinally. Okay? Sila kanang
issue about the resurrection. Ingon sila, humana ko no. And because of this, na ay mga Kristohano, na ay mga believers dito nga time, na pandol sila. Tungod sa mini nga pagtulunan aning duha mga kaigsunan. And because of this, dili gid malipay ang Ginoo. Wala nila nahimo ang ilahang duty as a soldier of the Lord Jesus Christ. O giingnan sila ni Paul nga, gi-mention ni Paul diri nga they erred from the truth. Saan bantayan ito mga kaigsunan? The moment that we will kanang kuan bitaw malayo tas kamatuoran, malayo tas gibarugan sa Biblia, dili na ta mahimong good soldier. A lot of our comrades wala na sa pagpangalagad, wala na sa ato ang church kay ano man they erred from the truth. Few years back natay igsuon sa pagtuo diri, members na diri, then naabot ang pandemic, wala na physical gathering, and then they started manadaw og mga preaching sa YouTube, and hitabo nila na usab gyud ilang doktrina. Nahiman silang operian, mga kaigsunan. Mura na silang mga Hudiyo karon. Na sila ilahan na kuan pod ang mga commandments ba. So nahimo nag faith plus works ang kaluwasan. Layo na kayo sa atong kuan, atong foundation sa kuan, the word of God. Magkuan na sila, maghalad na sila. Wala na sila gud taas kay bungot, lahi na lang postura. Ibuong ka aso-aso naman to, naghalad sila gihalad. Mga kaigsunan, ingon sa Bible, humana kay si Kristo mo yung naghalad. Di ba? And muna, this honorable soldier, another example in 1 Timothy 1:20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. So, dili kayo specific ang pag-address ni Paul, but kaning duha pod, Hymenaeus, Alexander, gitugyan niya sa kaaway. But ang naana diha is that, in some ways, sila gibuhat nga naghatag og blasphemy sa Ginoo. That's a very big deal mga kaigsunan. Basta mabalaspheme na nato ang ngalan sa Ginoo, dako na kay nangakuan. Una niya kana bitawng dili lang kausa gibuhat, gibalik-balik na. Murag di naman na maayo, murag abot ang time nga si Pablo ingon siya ako na gitugyan ni Satanas. Grabiha na no. Nga kung makit-an pa ni Satanas, murag imong gikaway ba, Satanas ikanay bahala ning duha. Imuha na ni. Wala na bagi. No? Well, mga question baga sa ilahang kaluwasan, kung luwas ba gini nga, ilamang repeatedly, i-blaspheme ang Ginoo. Labi na ko, angan sa Ginoo mo imong i-blaspheme, bugat kita mga kaisunan. Labi na ko, ang Holy Spirit, ngan sa Holy Spirit, imong i-blaspheme, bugat kita. Una nga, the Bible says in the Ten Commandments, nga, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Kanang pagpasipala, that is another sin, mas bugat pagod ang blasphemy pagod. Okay? Sama itong, nalimot ako sa New Testament, but padayon lang tama kayo. Number 1, muna sila, mga dishonoring soldiers. Number 2, distracted soldiers. Okay? Listen kayo ko, ang sundalo, balik to sa number 1, kung ang sundalo sa Pilipinas, naa siya panghimo nga mga dili maayo nga mga binuhatan, mupahid gina sa kuan sa general baro sa chief sa army. Then maabot ang time, maabot pa gyud sa presidente, maamong ba. So imagine unsa may tabo ana sa ato ang commander in chief atong Ginoo kung ang Kristohanon or tanang Kristohanon mahimong bad soldier, mahimong dishonorable. So mga kaisunan, di malipay ang Ginoo. So ikaduha, distracted soldier. Balik ta sa 2 Timothy 4 verse 10. The Bible verse 4. Saan naman? 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ang gisulti no? Okay. Before diha sige, arata. For Demas hath forsaken me, having loved this present world.
and is departed unto Thessalonica. Okay, questions to Galatia, Titus, and to Dalmatia. So, usa ka adlaw, si Demas, mga kaigsunan, naka-decide siya nga, dili na kumubalik ni mo partner ni Apostle Paul, dili na kumukuyog sa missionary journey. Iyang gibiyaan sa iri si missionary Paul. Una, ato makita diya, usa ka distracted soldier nga naman. Ingon sa Bible, nahigugma siya sa kalibutan. Naamang gina nato no nga mahigugma ta sa kalibutan. But ato makita diri nga mao na gyud nagdominar sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan nga para niya mas importante ang kalibutan kaysa sa mga kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Kay mauman gyud ang resulta sa pag missionary journey nilang Paul, naamang souls upon souls nga maluwas. Every time mawali sila, mahalag, mapriso sila, pagbatuhon sila, pagpuspusan sila, but dili na makalupig sa ginansya sa mga kalag nga mudawas sa Ginoo. But naabot ang time nga si Demas, wala na siya ni kuyog. Mga kaigsunan, na overcome siya sa kalibutan. Ang iyang commitment, conditional iyang commitment. Kana bitang magngalagad ta, magbutang tag kondisyon sa Ginoo. Actually, wa gyud tay katungod mabutang tag kondisyon sa Ginoo. Moingon ta say, Lord, mangalagad ko nimo, Lord, kung tagaan ko nimo sa kong gi-pray, Lord. Kada lang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo kada adlaw, makamata ka, makabangon ka, makaadto ka sa trabahoan, makaskwela ka, dakong panalangin ang mga kaigsunan. And ang pinaka priceless nga blessing kaning kaluwasan sa matag usa kanato. Nya moingon ta, Lord, muhatag tag kondisyon sa Ginoo. Kung ngayon ang Ginoo, sige, tagaan po tigang kondisyon. Ay lang ginhawa, wala lang sa kay hangin, 20 minutos. Or 5 minutes lang, wala kay hangin. Tagbo kita, siga itong mata. Okay? Distracted soldier, kung sa kasundalo mga kaigsunan, dili siya focus sa iyang task. Ang iyang mga kauban, padung sila dili nga direksyon niya. Siya, asa siya padung, hiwi siya. Mabiyaan siya sa grupo. Abot ang time nga, kung nailitag diha, nga butang ang kaaway, masyad siya sa litag. Taraan niyo ang history, mga kaigsunan, America versus Vietnam, grabe ang Vietnam, atong makita, ang underdog, yun sila ba? When it comes to armas, training, pero naaghan kayo lagi panghimo nga mga litag, mga kaigsunan. Nga, daghan po mga Amerikas na biktima, gid. Nga, wala pa sila kapabuto silang armas, daghan na kay American, patay. In fact, na ay museum nga dito gipang-display gid ang mga traps nila ba. Nga brutal jud kay wa gyud makasurvive jud. Makasurvive man gani ang soldier pero grabing pag-antos. So, muna kung unsa pa ka dako imong armas nga gidala, unsa pa ka gahi nga sundalo pero ma-distract gani ka. Atong timan-an atong kaaway, abtik kay mga kaigsunan, vigilant kay atong kaaway. Kung kita magpa-distract, magpaluya, labi na sa kalibutan, mga kaigsunan, masyat kita slaang. Kita maglangan. Number 3, divided soldier. Okay? Ato oblihan first, ari sa 2 Timothy 2:4. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for mastery, he not crowned, except he strive lawfully. The word kanang kuan diha, mastery is self-control. Dili pwede nga nakigubat ka mga kaigsunan atubang sa mga kaaway niya imong nahuna naa sa laing problema. Divided ang nahuna. Okay? In 1 Corinthians chapter 1 verse 10, open ta na diri. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Not only divided ang iyang unahuna, wapod siya division sa iyang co-soldiers. The Bible says in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but ye be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Mauni ang gusto ni Paul ba nga mahitabo sa ilaha sa Korinto? But naabot sa chapter 3, verse 3. Ngayon sa Bible. Okay? For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, and strife,
and divisions. Na ay panagbingkil-bingkil, mga kaigsunan, nagkabahinay sila sa Korinto. Are ye not carnal and walk as men? Mula si Apostle Paul, na-frustrate siya sa mga taga-Korinto, kaya imbis nga mag-reap na siya sa harvest ba? Or ma-bless na siya, ma-encourage siya sa fruitfulness, but the Bible says, immature na gipon sila. Wala sa verse number 1, no? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but unto carnal, even as unto babes. In Christ, kabantay ka ng makistorya tag bata ba? Di man ka pwede nga. Kuhan ka. Dapat sometimes maghagu-hagwa tag bata. Go down ka sa ilang level ba, no? Binata sad ka. Okay? Okay, para kuan ba? Pero muna naitabo ni Paul, imbis nga, diri na ang level unta, pag adto niya, uy, kuan man dili, carnal man dili po na eh. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Diri sa Korinto, dahil kay issue sila, doktrina, marriages, mixed marriages, leadership, pride. Una nga, nagkabingkil-bingkil sila mga kaisunan. Divided sila, wala sila unity. Mga kaisunan, we need to be in harmony. Amen? Kita, natay atong team together. We need to be united. Okay, sa mas kanta ganiha, maapit na ang pagbalik sa Ginoo. Niya, busy kay ta nga, nagbungulay ta sa isig kakisuhan, busy kay ta nga, nagbingkil-bingkil ta. Dili na mao ang main thing, mga kaisunan. Okay naman pa so, may magtagad kay simba man gyapon mi. Nangabig gyapon mi kalag. No, maapektuhan gyud atong fellowship ana. Okay? Wala ingon sa Bible, don't fight with each other. Ato ang kaaway mga kaisunan, Satan. Kad dili ka nang tapat nimo, dili imong churchmate, imong kontra. Ayaw ition imong armas sa imong sa igsuon sa pagtuo. Amen? Dunol imong kamot. Lamano ba? Ayaw ition imong armas. Ayaw dumti mo ang kuhan. Kaya naman, atong kaaway, buhat mapuna sa unod. Atong kaaway, atong unod man sa, atong ni-overcome. Kalibutan, Satan. Babong na gusto ni Satan, nga magkakuan kita mga Kristohanon ba? Magkagubot din sila ba? Magkagubot kita. Una, itabo dili, carnality, immaturity, animosity, na bitterness. Hostile sila sa matag usa. Muna nga si Paul, mga kaisunan, partly nangasaba siya sa taga-Korinto pagsuwat niya nga letter. So muna ang characteristic sa mga bad soldiers. Amen? Dishonoring, distracted, divided. So kabalo na ta kung unsay mga likaya nato. Now let us go to good soldier. Okay? Yung sa Bible daw, therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Number 1, a good soldier is a disciplined soldier. Amen? A disciplined soldier. Verse 5. Naghisgot tayo masteries. Bantay mo sa mga illustration ni Paul, magamit siya athletes, magamit siya soldiers, husbandmen, farmers. But kung asa kang occupation, kinahanglan medyo og disiplina gyud. Ma-farmer ka, ma-athlete ka, masundalo, kinahanglan gyud ning masteries, kinahanglan gyud ning gitawag nga self-control, discipline. Okay? We must strive for masteries. We must strive for self-control. May mga times no, dito ka control sa ato ang anger. Dito ka control sa ato ang sa tawag na kanang kainit sa uba. Labi na rin, init kayong panahon, sa bayan, init kayong ulo. Dito control sa ito ang kuhan mga guys, yung temperament. Muna, bantayan na ito na. And, at labi na sa itong lawas, kinahanglan kontrolon na itong lawas, kinahanglan pitulon na itong lawas. Muna, panahon sa Domingo, don't be lazy. Amen? Disiplina, magyapon na. Napabaghapon karon diri mga parents nga kada Domingo, sige mo pangasaba sa inyong mga anak, nga dugay kayo bangon. Amen? Salamat jud ko sa kong mama ana nga wa gyud siya full egg pangasaba namo. Nabot ang time nga diri nimi sa Ilaya ato, adto pa gyud mi simba katipunan.
Nya imagine ka pila ka biyahe, pila ka rides. So kung di mga saba si mama, di gyud may makailis yun, di gyud may kaligo. Mga saba na po, mga saba. Abot ang time nga ingos mama murag lisod na makay mulabang tagkatipunan. Ang ita tag simbahan diri sa Basak. Moto nga kay nung pa mi sa una nagkatambong pa mi ato sa napot si Pastor Chris Hunter, Pastor Johnny assistant niya. Ato sa Inganyo niya nambot eskwelahan man to, eskwelahan Inganyo to. Andon naabot mi diri sa Pikas building, old building. Niya hangtod nga nagpadayon gyud. Oh. Nabot tayo, nabali na po may puyo sa hipodromo. Ngay katulaging kagubot diri ang side sa kong papa tungod sa drug sa Ilaya. Balintag hipodromo. Mo gyud mo labang na pugod diri, labang. Oh. Niya, pasalamat ko sa mga ginikanan ba nga kana bitong panahon sa Domingo, kuan gyud. Alert kuan gyud kanang alerto gyud ba kay para mas Ginoo. Trabahoan gyud, gusto ma-late. Imo kuan mo ta mo punch in magud no. Butang katag punch in sa dire no, simbahan. Sa eskwelahan di gyud ato mga estudyante dire, labi sa Marigondon na ay mga sayo kay schedule. Suntunggan. Sayo makaya man lagi humatag sayo. Amen. Oh. Nya, ang problema mo gud say kay sa Sabado pa lang daan, dugay na kay matuog. Ngano man na nga ang mga riyang people na to, kugihan man kay sa cellphone lagi. Nya ni ka Domingo na gahi na kay mubarog. What if maabot ang time nga imong mama o imong papa masakit nga di makapamukaw niyo sayo. Sa to pa di sa mo simba di sa mo bangon. Amen mga people. Murag isok na kay mga tinatawas mga people. Mga kaigsunan, if you are a parent nga naghimo ani, praise God for that. Padayon na siya. Di mo na mula ba yung kawan gid. Tingali sa imong nahunag kapoy na ka og buhat ana. Padayon na lang kay di man sa ka-expect nga imong silingan mo imong disiplina nila, sige pamukaw nila. Ikaw gyud na mga kaigsunan. And mo resulta lagi na. Kay time will come, mudagko na sila or maabot sa time nga magkapamilya na pod. Ila po nang may duman. Nga dili man kanunay nga ang Kristohanon puro bata mo mature bigyan na. And then maabot ang time maiya sa nang ma-impart sa iyang kuan ba, family. So, lipay tayo na mga kaisuhan. So, muna, disiplina kayo. Don't be lousy. Lisod kayong sundalo nga lousy, mga kaisuhan. Kita mo to sa Facebook nga, na sundalo nga nag-march siya. Kuya kayo march siya, katawanan kayo ba? Murag mo ikid siya ba? Murag mo kiay siya ba? Iya mga kauban, nga tawa pa ganoon. No, iya mga comments kay di gid siya kay bawo mo march siya gid. Asa mo salot di siya kabaw. So ang kaning kuan mo gud kinahanglan snappy ta mga kaigsunan. Amen. Atong kaaway once again, kuan siya snappy kani atong kaaway. Andam gini siya cunning, wise, subtle. No? Muna kitang Kristohanon, lapad di siya ta magpalupig mga kaigsunan. Look at Galatians 5. Okay, hapit na dake. Galatians 5, 16 to 17. The Bible says, Galatians 5, 16 to 17. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. That ye cannot do the things that ye would. Mga kaisunan, di kini makasinabot atong unod ug atong spirito. May spirito, ganahan ko mo simba, ganahan ko mo apil fellowship, imong unod kapoy, tug, pahulay lang. Or maybe laag lang, laba lang. Na siya. Di gina sila magka in harmony mga kaisunan. Una kinahanglan gyud ta nga atong i-control ato ang flesh mga kaisunan. Musulod gyud pud ang disiplina diha. Disciplined soldier. Mo bitaw nga si Apostle Paul, nagtuod jud pugo nga si Paul naabot sa pugyan time nga. Naapon ni siya mga discouragement ba. Nasa ni siya kay dili man ni robot si Paul. Sama ra man nato ni, sama ra pud tag Ginoo. Sa kadaghan nga na-experience sa iyang pagka-missionary, di ko mutuo nga, wala na ang thought sa iyong mahuna nga, ma-discourage siya ba? Sama sa itong ibasa kanya sa Korinto nga, nasukuan mag-i siya, nasuko mag-i siya sa Korinto, kay muna inahitabo ba? So, una ang, but nagpadayon siya mga kaisunan, ni kuan gid siya, nilahutay gid siya. Number 2, not only disciplined soldier, discerning soldier.
natay discernment, mabinantayon ta ba? Okay? We must be aware of the surroundings. Bantay mo sa bad soldier kanya, distracted siya. Wasa kabaw nga, nanaday ito litag sa iyang atubangan. Shot gid siya sa lungag. But, ang discerning soldier, mabinantayo na siya. Kabantay na siya. Unsa man ni siya, temptation ni or blessing. Unsa man ni siya, will ni sa Ginoo or basi ako ara din kaugaling kong gusto, ako ara ding will. We must be aware of danger or threat, mga kaisunan. Daghan kayo sa Proverbs, na mga pahinumdum sa Proverbs. Nga, ingon kayo sa Proverbs, kung tanaw ni mo temptation na, ayaw na lag-agi niya, ayaw na lag-pass by niya, lihay na lang. So, makita nag-inom, agi po ta dito. Di ba? Pastor, wala ko ni balibad, pastor, kay respitar, pastor. Respitar, mga kaisunan. Mura ba ka ng politiko ba? Cons, kap, inom sa kap, tagay sa. Mga kaisunan, kung kabaw ka nga mo na weakness mo, lihay na lang yun. Kita ka naghantak, agisad ka. Sakto sa ka, nakasinsiyo ba? Hari ba, hari. Kabaw ka nga mo na temptation mo kwarta, temptation mo gadgets, kung ano po, napod natin discernment ba? Mo nang kaalam ito, gikan sa ito, kaalam nga langit nun. Kabaw ta, unsay threat, unsay danger. So, atong lihayan, awas sa verse 70, amo ni. Itong gibasa ka niya. So, nahimo ni nga gimarkahan ni Paul yung mga tawhana. Especially ang kaning wrong doctrine nga ilang gihatag. Okay? So, nahitabo diri mga kaisunan, we must be aware unsa ni mga wrong doctrine, kaning mga wrong fellowship, mga kaisunan, wrong crowd, kuan ta na mabinantayon ta mga kaisunan. Because if you are in the wrong crowd, dako posibilidad nga mahiluan sad ka kung unsay naa nila nga mindset, matakdan ka ba? If kada nga crowd, sige na sila og criticize sa leadership, matakdan jud ka gyud. Kanang nga crowd sige na og kanang kuanta kanang magrally ta kay di na ni maayong hitabo sa tong nasod, di na ni maayo atong presidente. Matakdan jud ka sa lang mindset. Pumunta time, usa na ka sa nagrally diha sa kadalanan. Kay suna nga naagid daghan gyud nato nga na frustrated pud ta sa sitwasyon sa itong nasod, but ang sugo sa Bible, sa Ginoo sa tuwa, is to pray for our leaders. Okay? Antod karon daghan gyud po nato nasuko, naghuwat nganong wala pa ang 20 kilo nga bugas. Wala pa ta ka move on. Pero ang itabo diyan na 20 ang 1/4 so tinuod lang gyud for 20 ang 1/4. Mga kaisunan, ampo lang nato atong mga leaders dili ta apil-apil ang mga criticism ng mga kuan kay dako kay nagtabang mag-pray ta. Bisag wa sila kaila nato personally. But ang Ginoo kaila man nato, Lord, ikaw ay bahala, Lord. Guide si BBM, guide si BP Sara. Ano ba? So mo apil po ta sila pag-away-away po. Kabaw ta nga nana sila siak na sila mo. Kuan pa kita. Pray mga kaisunan, pray. Okay, so lastly, decorated soldier. Mga kaisunan, sa term na sa kuan, daghang mga awards ba? Excited ba ta sa huna-huna sa thought nga one day nga tubang to sa Ginoo natay reward nga madawat? Amen. Even ganit dis kalibutan, namatay mga bunga nga na harvest natay mga panalangin nga receive, but dili na siya katupong sa reward nga giandam sa Ginoo dito sa langit. Okay, mayon ang Ginoo nato. Well done, thou good and faithful servant. Enter now to the joy of the Lord. Mga kaigsunan, na ay posibilidad po nga sa ato ang pagkakristohanon diri sa kalibutan, na ay posibilidad po nga wa po tay award o reward kaya naman ingon sa Bible atong mga deeds diri sa kalibutan sunugon man. Nya natay mga binuhatan nga kahoy, stable, maugdaw man na siya. But napoy gingon sa Bible nga gold, mo na makita ang pabilin. Atong tanawon diri sa verse number 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ
depart from iniquity. Usan is maghatag na to og reason nga tagaan tag ganti sa Ginoo kaning paglikay sa dautan, mga kaigsunan. To live a righteous life, to live a holy life. Usan nas kuan ba nga naatay ganti atubangan sa Ginoo? Depart from iniquity, depart from corruption. The more nga mag-depart ta aning mga butanga, mahimo gitang kahayag sa kalibutan. Amen? Imagine kung mga tao nga mawitnessan sa imong kinabuhi, masangyawan nimo sa imong kinabuhi, daghan na kay kalag nga nakadawa sa Ginoo, nakadungog sa word of God tungod sa imong kinabuhi tungod nimo. Dako kay ganti sa langit, mga kaigsunan. In verse 20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Now, there's no reason to compare ourselves to one another kay daan na gyud sa Bible na ay silver na to dire, na ay gold, na ay wood, but usara ang tumong ani maghatag og honor sa Ginoo. But pwede po nga ikaw silver ka nga vessel, pero naghatag kag dishonor sa Ginoo, gold ka nga vessel, pwede po. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use. Pagkadakong pribilehiyo mga kaigsunan nga nakaibaw ka nga ikaw gamiton ka sa Ginoo. Meet for the master's use. Nga nakalinya ka ba apil sa mga disipulo. Kay kato sila gigamit pa po sila sa Ginoo. Nga sa tong generation karon kita ang gamiton po sa Ginoo mga kaigsunan. No, I know nga Ginoo mo gamit man siya na mga instances mo gamit sa mga unbelievers, but nindot gud nga ang Kristohanon gud ay ang gamiton. Amen? And prepared unto every good work. Una, mga kaigsunan, naagyod ang gitawag nga reward at ubangan sa Ginoo. So, nato lang na-mention kaniha, ang mga bad qualities sa usa ka sundalo, niya ang good qualities sa usa ka good soldier of Jesus Christ. So, it's up to you this morning. Sa ato unsa man ato ang pilion aning duha? Are we a good soldier or a bad soldier? Ingon sa Bible, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang kuya ni kay thou therefore enjoy worldliness as a bad soldier. Mo na delikado mga kaigsunan. Put pasabot nalingaw tas pagka backslider na to. Okay? But I hope and I pray that we will find in our heart nga piliun na to nga mahimo tang good soldier. It's not easy to be a good soldier. Amen? Kaya naatas kalibutan nga kada adlaw nakigbisog ta. But by the grace of God and by the help of the Holy Spirit, pwede nato na mahimo wala patas kalibutan. Amen? Kaya naman ang guidance gikan sa Ginoo. Let us go to the Lord in prayer. Ginoong Diyos, salamat.